Nagbabala si Pangulong Donald Trump ng United States na may kaparusahan sa hindi pagtigil ng pagpatay sa mga nagpoprotesta. May mga nagprotesta pa ring namatay, inaresto, at binitay sa kalsada. At sa wakas, naghahanda na ang United States na patunayan ang kanilang mga salita sa pamamagitan ng aksyon. Kakarating lang ng barkong pandigma ng United States malapit sa Iran at may bantang masama. Tumatakbo na ang oras para kay Ayatollah Ali Khamenei at alam niya ito. Noong Enero 26, iniulat ng ilang outlet ang malaking hakbang ng United States para ipakitang handa silang gumamit ng tunay na kapangyarihan. Ayon sa The Washington Post, dumating na malapit sa Iran ang United States ship Abraham Lincoln at ang carrier strike group nito. Napapasok sa gitnang Middle East, naghahanda ang carrier para sa posibleng pag-atake o paggamit nito. Pinipilit ng Amerika ang Iran tungo sa pagbabago ng rehimen na hinihiling ng mga nagpoprotesta nitong mga linggo. Depende sa gusto ni Trump ang mangyayari at pag-uusapan natin ito mamaya sa video. Alam natin ngayon na ang United States ship Abraham Lincoln kasama ang 3 destroyer ay lumipat mula kanlurang Indian Ocean na dating hindi abot ng Iran para madaling atakihin. Ayon sa The Washington Post, inaasahang lilipat sa North Arabian Sea o Gulf of Oman ang carrier strike group sa mga susunod na araw. At nagdudulot ito ng malaking banta kahit mag-isa. Ang United States ship Abraham Lincoln mismo ay may 5,000 na tripulante at may dalang 12 ng fighter jets na handa at naghihintay na maghatid ng kanilang mga pampasabog na bala sa pamamagitan ng airstrikes. Ang 3 destroyer na kasama ng carrier, ang United States ship Frank E. Peterson Jr., United States ship Michael Murphy, at United States ship Spruance, ay may dalang 12 ng mga misil bawat isa. Pinakamahalaga, may air defense na kayang depensahan ang strike group laban sa drone at misil ng Iran. Sabik si Trump ipaalam sa Iran ang mangyayari. Habang kinakausap ang mga reporter noong Enero 22, nagbigay siya ng ilang pahiwatig na papunta na ang carrier group. Mayroon tayong malaking flotila na papunta sa direksyong yon at titingnan natin kung ano ang mangyayari. Mayroon tayong malaking puwersa na papunta sa Iran. Mas gusto kong walang mangyaring masama. Pero binabantayan natin sila ng mabuti. Iniulat ng TWZ na sinabi ito ni Trump. Sinabi ni Trump na armada ang grupong ito. Gaya ng kay Pangulong Trump ng United States, iniwang bukas ang tunay na intensyon ng sabihing, mayroon tayong malaking fleet na papunta roon at baka hindi na kailangan gamitin? Titingnan natin. Ayon sa ulat, nagbigay rin ito ng detalye sa dala ng United States ship Abraham Lincoln Carrier Strike Group para sa posibleng labanan. Sabi ng TWZ, ang carrier ay may 8 squadron ng mga piloto na gumagamit ng F-35 Sea Lightning IIS fighter attack, 18 EF Super Hornets, E-2D Hawkeyes MH-60 RS Seahawks, CMV-22B Ospreys at EA-18G Growlers. Marami ang mga sasakyang panghimpapawid na ito, kaya nagkakaroon ng flexibility sa pagmamanman at pag-atake. Gayunpaman, ang carrier group ay hindi sinamahan ng pagdagsa ng karagdagang air power sa iba pang mga lokasyon na karaniwang ginagamit ng United States para maglunsad ng mga pag-atake laban sa Iran. Ang Diego Garcia Base ng United States sa Indian Ocean ay walang deployment ng bomber pero may lipad ng C-17 Globemaster 3 cargo jet papunta roon. Kaya posible na unti-unting naghahanda ang United States para sa isang bagay. Nagpadala rin ang United States ng mga Patriot at Terminal High Altitude Area Defense o Terminal High Altitude Area Defense na mga air defense system sa gitnang silangan na malamang ay ide-deploy para hadlangan ang anumang ganti na maaring gawin ng Iran. Pero nauuna tayo. Nakakatuwang isipin, mukhang handa ang United Kingdom makisali sa mangyayari. Ayon sa TWZ at Flight Tracker, ilang F-15E Strike Eagle, kasama ang ilang KC, 100 at 35 Stratotanker na mga aerial refueling aircraft, ay umalis na rin sa kanilang base sa Royal Air Force Lakenheath, papunta sa gitnang silangan. Nagpadala ang United Kingdom ng Typhoon Squadron na gamit din ng Qatar sa Gulf para sa depensibong layunin ayon sa kanilang Ministry of Defense. Ipinapalagay din ng TWZ na ang dahan-dahang lumalaking puwersang ito ay madadagdag sa iba pang mga kagamitan ng United States sa gitnang silangan, kabilang ang iba pang mga fighter jet sa mga base malapit sa Iran, 3 Ali Burke-class guided missile destroyer, at marahil pati na rin isang submarine
na nagtatago sa ilalim ng dagat malapit sa Iran. Ang nakakatakot na puwersang pandigma na ito ay papalapit ng papalapit sa Iran. Inaasahan ang sagot mula sa rehimen ng bansa. Ayon sa The Washington Post, inilagay ng rehimen ng Iran sa mataas na antas ng alerto ang mga sandatahang lakas ng bansa. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Iran na nakausap ng mga mamamahayag noong Enero 23, matapos ang mga pahiwatig ni Trump tungkol sa paparating na carrier group. Sa una, tila umaasa ang opisyal na iyon na magkakaroon ng de-escalation at sinabi niya, ang pagdami ng militar na ito, umaasa kaming hindi ito mauuwi sa sagupaan. Pero handa kami sa anumang mangyari. Ayon sa opisyal, kung umatake ang United States, mas malaki ang magiging tugon ng Iran kaysa sa 12 araw na digmaan laban sa Israel. Hindi rin nakita ng Iran bilang banta sa kanilang pag-iral ang digmaang iyon. Sinikap ng Iran na maging mahinahon, predictable, at kontrolado sa tugon sa Israeli at Amerikano. Ayon sa opisyal, sa pagkakataong ito, ituturing naming anumang pag-atake, limitado man, walang limitasyon, surgical, kinetic, o anuman ang tawag nila dito, bilang isang ganap na digmaan laban sa amin, at tutugon kami sa pinakamabigat na paraan na posible. Bagamat at karaniwan na para sa Iran na magbanta ng pagganti laban sa posibleng umaatake, kailangang seryosohin ang banta na ito. Ayon kay David Kosakaru ng The Times of Israel, sinabi niya noong Enero 22 na pwedeng agad kumilos ang rehimeng Iranian at palalain ang sitwasyon sa iba't ibang paraan. Kung naniniwala itong maaaring banta sa pag-iral ng kanilang rehimen ang anumang gagawin ng United States, sabi ni Kosakaru, posibleng kasama rito ang pag-atake sa ari-arian at base militar ng Amerika sa gitnang silangan, bukod sa pagsasagawa ng mga hakbang para gambalain ang daloy ng enerhiya sa buong mundo. Kasama na ang mga posibleng pag-atake laban sa Israel. Malaking pressure point ang Strait of Hormuz na maaaring subukang isara ng Iran dahil halos ikalimang bahagi ng likidong petrolyo ng mundo na tinatayang 20 milyong bariles kada araw ang dumadaan sa kipot na ito. Laging may option ang Iran para gumante kahit pinag-uusapan pa kung realistic ang mga ito. Sa katunayan, may opsyon ang Iran na magsagawa ng mga pag-atake o katulad na aksyon sa Strait of Hormuz noong maikling digmaan nito laban sa Israel pero hindi nila ginawa. Hindi ginamit ng Iran ang Strait bilang pananakot kahit nag-cooperate ang United States at Israel sa Operation Midnight Hammer na ginamitan ng 125 United States military aircraft para atakihin ang 3 nuclear facilities ng Iran noong tag-init ng 2025. Puro salita lang ba talaga ang banta ng Iran na gagante? Hindi naman dapat ganun. Pagkatapos ng Operation Midnight Hammer, inatake nga ng Iran ang isang base militar ng United States sa Qatar. Nagpakawala ng mga missile ang Iran. At may mga saksi na nag-ulat ng malalakas na pagsabog sa kalangitan sa itaas ng kabisera ng Qatar na Doha. Ngunit ang tugon ay mas maliit kaysa sa naunang operasyon. At tinawag pa ni Trump na mahina at inaasahan lang ang pag-atake. Gayunpaman, nagsilbing halimbawa ang pag-atake na maaaring tuparin ng Iran ang mga banta nito kahit hindi ito kasing lakas ng ipinapahayag ng rehimen. Sinabi ni YouTuber Max Afterburner, dating F-16 at F-15 e-pilot, na siguradong matindi ang pananalita ng Iran. Sabi ni Afterburner, sinisikap ng Iran na ipakita sa United States na kaya nilang gamitin ang kanilang anti-ship missile laban sa United States Abraham Lincoln at Strike Group. Ipinapahiwatig nilang abot at kaya nilang tamaan ang carrier at grupo. Ayon kay Afterburner, sabi nila, may abot na 1,000 at 200 nautical miles ang ilan at maaaring maging lakas laban sa United States ship Abraham Lincoln ang mga hypersonic na ito. Kaya malakas talaga ang kanilang pananalita. May anti-ship missile ang Iran. Ayon sa WIO News, noong Enero 24 at marami sila nito. Seryosong banta ito kung lalapit ang American Carrier Strike Group. Ang Khalid Fars Ballistic Missile or Persian Gulf ay may 300 km o 100 at 86 milyang saklaw. May 600 at 50 kilogramo o 1,400 at 33 libra na warhead ito at kayang umabot ng bilis na Mach 4. Ang mga sistema ng Iran na Nor at Qadr ay nagbibigay ng depensa sa baybayin laban sa mga barkong masyadong lumalapit. Ayon sa ulat, ang Zulfiqar Basir ay pinapaputok gamit ang Mobile Launch System at may 700 kilometrong saklaw. Sa huli, ang Abu Mahdi cruise missile ay mababang lipad
at gumagamit ng AI para itama ang direksyon papunta sa target. Saklaw nito ay higit 1,000 kilometro o 600 at 21 milya. Ayon sa mga ulat, kung mapapatunayan sa aktual na labanan ang mga espesipikasyong ito, lalo na kung kasing lakas ng ipinapadala ng United States laban sa Iran, ay usapin pa rin ng spekulasyon. Ayon kay Afterburner, pinapagana ng Iran ang mga proxy nila sa ibang bansa. Pinaghihinalaan niyang nagkakansela o nagre-reruta ng mga flight ang European Airlines palayo sa Iran, Iraq at Israel para makaiwas sa gulo. Habang nangyayari ito, ang proxy force ng Iran sa Iraq at Yemen ay nagsabing handa silang umatake sa United States na ari-arian. Kaya hindi lang ang direktang banta mula sa Iran ang dapat alalahanin ng United States. Kung ipagpapalagay na hindi nagbabluff ang rehimen ng bansa habang napupuno ng mga bangkay at dugo ng mga nagpoprotesta ang kanilang mga kalsada, maaaring makisali ang mga proxy na magdudulot ng mas hindi inaasahang sitwasyon kung magdulot ng digmaan ang susunod na hakbang ng United States. Pero muli, posible rin na sinusubukan lang ng rehimen ng Iran na ipakita ang uri ng kapangyarihan na maaaring wala naman talaga sila o alam nilang kayang lampasan ng United States. Sa totoo lang, ayon kay Trump, mahina lang ang sagot ng Iran sa Operation Midnight Hammer, maliban sa pag-atake nila sa United States bases sa Qatar. Sabi ni Afterburner, maaaring mas palatandaan ng Iran ang lahat ng sinasabi natin ngayon. Mas parang isang maliit na aso na naipit sa sulok na hindi na makakatakas kaysa isang bansa na handang makipaglaban sa United States. Sila yung parang chihuahua na naipit sa sulok, na parang, kakagatin ko ang mga paa mo, pababagsakin kita, sabi ni Afterburner. Tanggapin mo lahat ng ito nang may pagdududa, yan ang kanyang rekomendasyon. Pero kahit isaalang-alang mo pa iyon, ang realidad ay ito. Nagpadala na ang United States ng Carrier Strike Group papunta sa Iran. Nagbanta ang Iran ng military na tugon. Pero umaasa silang hindi ito mangyayari. Dahil dito, may dalawang tanong. Bakit ito nangyayari ngayon? Ano ang balak gawin ng United States lalo na ni Trump? Pagkatapos, patuloy na manood hanggang sa dulo para malaman kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos nito. Tungkol naman sa dahilan kung bakit ito nangyayari, nabanggit na namin kanina. Ilang linggo nang binabaha ng mga nagpoprotesta ang mga kalsada ng Iran. Nagsimula ang lahat ng lumabas sa kalsada ang mga tindero, galit dahil sa kalagayan ng ekonomiya ng Iran, para ipahayag ang kanilang pagkadismaya. Maya-maya, sinamahan na sila ng iba pang tutol sa rehimen ng Iran. Mabilis lumaki ang maliit na protesta at naging malaking krisis para kay Khamenei at mga kasamahan niya. Suportado ng United States ang mga nagpoprotesta sa Iran mula simula. Kahit sa salita lang, mabilis nagbanta si Trump na aatakihin ang Iran kapag pinatay ng rehimen ang mga nagpoprotesta. Madalas din niyang hikayatin ang mga protesta mula nang magsimula ang mga ito. Noong Enero 13, nag-post ang United States President sa Truth Social na hinihikayat ang mga Iranian na ipagpatuloy ang protesta, sakupin ang institusyon, at itala ang pangalan ng mga mamamatay at ng aabuso, na sinabing magbabayad sila. Kinansela ko lahat ng meeting sa Iran hanggang matigil ang pagpatay sa mga nagpoprotesta. Parating na ang tulong MIGA. Ayon sa TWZ, sinabi ni Trump na naging epektibo ang banta niyang pagganti ng United States laban sa rehimeng Iran na umatake sa mga nagpoprotesta. Sinabihan kami na ang pagpatay sa Iran ay tumitigil na at tumigil na. At wala ng plano para sa mga bitay o isang bitay o mga bitay. Kaya sinabi sa akin ito ng may matibay na autoridad. Sabi ni Trump sa media, malalaman natin yan. Si Trump at ang kanyang administrasyon ay tiyak na nalaman ang tungkol dito. Malayo pa sa katapusan ng pagpatay at patuloy pa rin itong nangyayari. Ang tunay na tanong ay ilan na ang napatay. Alam natin yan. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na mismong si Khamenei ang umamin na libu-libong tao ang namatay sa mga protesta pagsapit ng Enero 17. Ang pag-amin na iyon ay kasunod ng ulat mula sa United States-based Iranian Human Rights Activist News Agency na nagsabing noong panahong iyon ay umabot na sa 3,070 katao ang napatay dahil sa pagtugis ng rehimeng Iranian sa umuusbong na revolusyon. At ngayon ay mukhang mas mataas pa ang bilang na ito. Noong Enero 26 iniulat ng Japan Times ang dalawang pagtataya. Ayon kay Mai Sato, espesyal na tagapag-ulat ng United Nations sa karapatang pantao sa Iran, ang tinatayang bilang noong linggo ay 5,000. Ayon sa mga doktor sa Iran, maaaring umabot ito sa 20,000. Ayon sa parehong ahensya,
na binanggit ng British Broadcasting Corporation, may 5,002 na napatunayang namatay at iniimbestigahan pa ang 9,700 at 87 posibleng pagkamatay kaugnay ng protesta noong Enero 26. Ayon sa Times Magazine, posibleng mas mataas pa ang bilang kaysa sa pinakamalaking tantiya. Noong Enero 25 iniulat ng Time na ayon sa dalawang opisyal ng Ministry ng Kalusugan ng Iran, posibleng umabot sa 3,000 at 1,000 ang namatay na Iranians mula Enero 8 hanggang Siyam lang. Matindi ang sitwasyon. Sobra ang dami ng namatay kaya napuno ang serbisyong pangkalusugan ng Iran. Naubos na ang body bags kaya semi-trailer na ang ginagamit sa pagdala ng mga namatay imbes na ambulansya. Sabi ng Time, hindi pa ito napapatunayan, pero malaki ang bilang na 3,000 at 1,000 namatay sa 2 araw. Alam nating libo-libo ang namatay kahit di eksakto ang bilang. Sa kabila ng banta ni Trump, nakikilos ang United States. Kung di titigil ang Iran sa pagpatay, pinipigilan din ng rehimen ang mga protesta sa iba't ibang paraan. Iniulat ng Amnesty International na iniutos ng rehimen ni Khamenei ang malawakang pagpapatigil ng internet simula pa noong Enero 8 na, ayon sa organisasyon, ay isang paraan ng rehimen para itago ang mga krimeng ginagawa nila. Libo-libong Iranian ang inaresto sa mga protesta. Ayon sa The Washington Post, higit 20,000 na sila. Ayon sa Iran, tapos na ang mga protesta. At ang mga nakaligtas sa kanilang pagtatangkang ipakita ang kanilang hindi pagkagusto sa rehimen ng Iran ay hindi masaya sa kakulangan ng tugon mula sa United States. Ayon sa The Washington Post, sinabi ng mga nagprotesta sa Iran na nadismaya sila sa kawalan ng aksyon ng presidente ng United States. Ang United States ship Abraham Lincoln Carrier Strike Group na papuntang Iran ay parang mas mabuti na ang huli kaysa wala kung magiging mapagbigay tayo. Ngunit bumabalik pa rin tayo sa tanong, ano ang susunod na mangyayari? Depende ang sagot dyan sa inaasahan o paniniwala ni Trump na makakamit matapos ang pagpapahina ng rehimen ng Iran. Iniulat ng British Broadcasting Corporation noong Enero 13 na panahon na para kay Trump magdesisyon at ang kanyang mga susunod na aksyon ang magtatakda ng mangyayari sa Iran. Kinapanayam ng British Broadcasting Corporation si Will Todom, Senior Fellow sa Middle Eastern Program ng Center for Strategic and International Studies. Ayon sa World Health Organization, mahirap matukoy ang posibleng hakbang ni Trump dahil di malinaw ang layunin dito. Ayon kay Todman, mas nais ni Trump na impluwensyahan ang rehimen ng Iran kaysa pabagsakin ito. Sa tingin ko, delikado ang pagpapalit ng rehimen, kaya duda akong iyon talaga ang layunin niya rito. Ayon kay Todman, maaaring magbigay pa ng concession sa usapang nuclear para mapatigil ang panunupil o magpatupad ng reforma na magpapaluwag sa mga parusa. Mabuti pa raw ang kilalang demonyo kaysa sa hindi mo kilala. Pero kung desidido na si Trump sa pagpapalit ng rehimen sa Iran, kailangang pag-usapan ang tanong na, ano ang susunod na mangyayari? Mula sa dalawang anggulo. Ano ang aatakihin ng United States at sino ang papalit sa rehimen ng Iran? Ayon sa Guardian, malabong atakihin ng United States ship Abraham Lincoln Carrier Strike Group at iba pang puwersa ng United States malapit sa Iran ang mga pasilidad nuklear ng Iran. Ginawa na ito ng Operation Midnight Hammer kahit may duda sa bisa ng resulta. Malamang ayaw na ng United States ulitin ang estratehiyang iyon sa mga susunod na pag-atake. Ipinahayag ng British Broadcasting Corporation noong Enero 13 na ang isang limitadong pag-atake marahil sa mga pasilidad militar ng Iran o maging sa mga commander ay maaring makatulong upang hikayatin ang mga nagpoprotesta sa Iran habang binibigyan ng babala ang namumunong rehimen nito. Ngunit kung paniniwalaan ang Iran, lumipas na ang panahon para sa ganitong uri ng pag-atake. Kung totoo nga ang sinasabi nila na napatahimik na nila ang mga protesta. Dahil nawala na ang pagkakataong iyon, maaaring si Khamenei na ang target ng United States na magiging mahirap. Ayon sa Jerusalem Post, inilipat na ang kataas-taasang pinuno ng Iran sa matibay na underground shelter na may tunnel, kaya mahirap na siyang hanapin at patayin o kunin. Pero kung ipagpalagay natin na mapapatumba ng United States si Khamenei, mawawala rin ang kalabang kilala na nila. At kung mangyari iyon, may kailangang pumuno sa nabakanteng kapangyarihan. Ayon kay Max Afterburner, ang pagbisita ni United States Secretary of State Marco Rubio sa Iraq at babala laban sa pagsuporta sa Iran ay maaaring palatandaan ng paghahanda ng United States para sa posibleng sibilyang leader sa Iran. Ayon kay Afterburner,
Ang pagpunta ni Marco Rubio sa Iraq ay posibleng paghahanda ng rehiyon para sa Iran na pinamumunuan na ng sibilyan bilang 4D chess move ng United States. Ang ganitong kinalabasan ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang para sa Iran. Maaaring iposisyon ng United States ang sarili nito bilang kaalyado ng mga bagong leader na magiging malaking bagay para sa isang bansang labis na naapektuhan ng mga parusa ng Amerika. Maaaring maging kaalyado ang Iraq at Saudi Arabia na magdudulot ng malaking pagbabago sa gitnang silangan at magpapalawak ng impluwensya ng United States. Teorya pa lang ito. Sa ngayon, alam lang natin na may paparating na carrier strike group sa Iran. Madalas, nagkukunwari si Trump na walang alam kung may paparating na atake o kung isa lang itong taktika niya sa negosasyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi inaalis ng United States ang atensyon nito sa tensyon sa paligid ng Taiwan. Kasama ang Lightning Carrier, may bagong konsepto ang Amerika na ginagawang mini-aircraft carrier ang amphibious assault ship na maaring maging mahalaga sa Indo-Pacific. Tuklasin ang lihim na sandatang maaaring gamitin ng United States laban sa pananakop ng China sa Taiwan sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa sitwasyon sa Iran. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.